Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Sa ngalan po ng ating studio engineer, kasama po natin Lita de los Santos sa ating mga transmitter engineers. At sa ngalan po ng regular host ng programang ito, Tess Ramirez. Ito po si Josette Olivera, of course. Kasama po natin mula sa DTI. Good morning, Director Telma. Good morning, partner Josette. Kamusta ka? Kamusta Mabuti yung naman. Summer? Okay lang, mainit. Mainit, oo, pero malapit na matapos. Yes, umuulan na kasi. Oo, nandyan na. Sana magtuloy-tuloy na, no? Actually, late dumating yung, di ba? Yung mga ulan. Yes. Oo, anyway, ganyan talaga pag climate change. Yes. Anyway, sa ating programa ngayong umaga, imbitahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Makinig po kayo. Ang ating pong pag-uusapan ay mga produktong pangkikay. Ayun, usong-uso kasi yan ngayon. Mga fashion accessories. At bago ko makalimutan, imbitahin ko rin yung ating mga tagapakinig. Ongoing ngayon yung Sikat Pinoy National Trade Fair at ang featured products ngayong edition na ito ay mga fashion. Ayun. Partner? Yes. Oo, yes. Maingay ba ako ang dating ko, partner? Alin? Maingay ba ako? Hindi naman. Maingay ko yung dating? Hindi naman. Hindi naman. Okay. Okay. At mga kaibigan, kaugnay nga po nitong temang Hello Kikay. Ayan. Siguro ay i-interviewin na po natin yung atin pong guest ngayong araw na ito. Okay. Welcome natin sa ating programa. Ang ating unang panauhin, ang Executive Director ng Cebu Fame. Partner, ibig sabihin ng Fame, Fashion Accessories Manufacturers and Exporters. Yes. Natatandaan ko noon, nung nasa SITEM pa ako, ang Executive Director niyan dati, si Noemi. Yan ang mga kasabayan ko dyan. Ngayon, may bagong Executive Director, si Gina Yosores. So let's welcome her. Hi Gina, good morning to you. Live tayo ngayon sa Radyo ng Bayan. Mula nung panahon na yun na minention ko kanina, meron naman mga pagbabago sa Cebu Fame. Yeah, opo. Actually, yung si Miss Noemi, matagal na siyang nag-retire. Mga 2009 na po. Tapos, 3 executive directors na po yung magpapalit dito. At tapos ngayon po, parang ano lang ako po, parang understudy, officer in charge ng association. Ito yung pinakamalaking organisasyon ng mga fashion accessories exporters and manufacturers dito sa Cebu po. Yes. I know you have many projects like Bijou Cebu. Yep. And yung meron pa dyan yung Go Green Philippines. Opo. Hindi ko na naabutan tong Smart Cebu tsaka PhilExim yata. Ito yung Smart Cebu, yung project po ito ng ECCP, yung European Chamber of Commerce in the Philippines. Yes. Opo. Tapos isa lang kami sa mga partners doon. Kasama doon yung Cebu GPH at saka yung furniture group dito sa Cebu. Alright. So, fashion accessories. Ito yung isa sa mga priority cluster natin. Is there still a big demand for fashion accessories? Right now po, talagang nag-shrink yung market after the 2009 yung US financial crunch.
Naapektahan po yung industry natin, pero may mga survivors naman po na mga exporters. So, actually, yung number of exporters natin ay lumiliit. So, nung una, nag-reach tayo ng 100 plus, tapos nag-go down ng 80, ng 70, 60. Ngayon, we only have 50 surviving exporters na active naman po talaga sa industry. Oo, so 60 companies. Opo. Na category SME. SMEs po. Ayun. Partner, may tanong ka ba? Yes, itatanong ko sana sa ating Executive Director ng FAME. Mayroon bang mga costume jewelry na mga panlalaki at in demand ba ito? Yeah, opo. Yung costume jewelry is for may panlalaki at saka may pambabae. So sa panlalaki, meron namang mga necklaces at saka yung mga yung earrings yata meron. So sa mga pambabae, meron naman tayong mga necklaces, bracelets, bangles, brooches, mga hair accessories, at saka yung mga rings. Meron din tayong mga bags, belts, yung mga keychains na ginagawa ng mga exporters natin. Partner, alam mo yung nakakatuwa dito sa mga gawa sa Cebu, talagang made of indigenous materials yan, di ba, Gina? Yep, opo. Lahat po, 80% of the total composition po ng material ng ginagawa na costume jewelry ay from indigenous raw materials po. Yung 20% po ay yung mga imported components na galing ng Hong Kong, China, Taiwan, yung mga findings. Yeah. And I know for a while, you had this program sa Bijou Cebu where you enjoin your buyers to sponsor a tree para dun sa Tikog ba yun? Saan po, ma'am? Yung yung puno na yun na kinukuhaan ninyo ng... Yung pangantuon po. Yes, oo. Doon sa Go Green Philippines Plantation natin, yun ang uri ng tanim na itinatanim natin para maging sustainable ang supply ng ating raw materials. Kasi correct. How did that program progress? Yeah, actually, we have covered 35 hectares of 35 land. 35 hectares? Opo. Per hectare, we planted 2,500 pangantuon trees. Yes. So probably that's about 87,000 trees now, and we have, we are now ready to harvest about 2,000 trees pa lang po kasi hindi pa yung nag-grow yung iba. After 5 years? 5 years po. Oo. Nakakatuwa yan, partner Josette, di ba? Yes. That's making sure that while you're making money, you're also ensuring that you're taking care of the environment. Yes. Napaka-importante talaga niyan. At ito bang mga products nyo, Miss Gina, ito ba ay plano nyo bang i-sustain ito at gaano katagal kaya? Yung Go Green Philippines po, this is a continuing program po na pagkatapos mag-harvest, nagre-replant yung mga farmer partners natin kasi kami nagbibigay ng financing para ma-start up again the project. So, hindi ito natatapos. So, do you buy the planting materials and pay the farmers a certain wage? Yeah. We pay them during the seedling and then the planting and the taking care. We have a monthly inventory of the plantation to ensure that the trees are growing. During partner. harvest time, we brought back the trees. In their own little way, there's a job creation somehow. That's right, ma'am. So, hindi lamang yung mga gumagawa ng fashion accessories, kung hindi yung mga farmers, so magmula dun sa pinaka ng supply chain, di ba? That's right po. That's really great. You should be a model. We are actually promoting the program to our foreign buyers. So in partnership with our foreign buyers, they are donating some amount to sponsor a hectare of tree, and then then that plantation will be planted. Will be named after them. So correct. Area. So this is something that should be replicated in every area, di ba? Yeah, opo. Maganda po talaga ang project. Anyway, meron ngayong Sikat Pinoy ongoing at the SM Mega Trade Hall. Are you participating somehow? Opo. Meron po kaming special setting doon, nasa Hall B. At saka meron kaming mga exporters na members ng FAME na nagjo-join doon. Members of Cebu FAME. Yeah, opo. So,
your membership has grown over the years, or like you mentioned, medyo lumiliit yung active Lumiliit members? po. So, actually, ano po kami, parang gusto po naming i-sustain ang industry despite the fact na naapektahan nga ng yung financial crunch. So, ngayon po, nag-ano po kami ng membership na i-increase pa namin ito slowly po. And how many workers or jobs are you able to provide? Per exporter po, meron po siyang about 50 na mga, or 20 to 50 subcontractors. And then may mga direct workers naman po siya na mga 50 rin. So yung nasa office nila. So yung mga subcontractors na nasa bahay-bahay lang, meron silang mga members na nagka-benefit sa supply chain kasi sila yung mga home workers na gumagawa doon. So ito yung mga homestay moms or mga out-of-school youths, di ba? Yung mga indirect workers ng industry. That's right. And what is your best seller so far? Ano yung mga products na best seller palagi? Actually, yung mga yung mga contemporary styles na mix media yung ginagamit, hindi lang puro shell lang ang item or puro wood. Nagmi-mix sila, mix media ang tawag nila. So, meron na yung may crochet with may resin na, may mga metal casings na ginagamit. O, yun po. Yan. Okay, so siguro imbitahan mo yung ating mga tagapakinig na mag-attend ng Sikat Pinoy para puntahan yung inyong special setting? Opo. Inimitahan ko pong lahat ng mga nakikinig ngayon na pumunta na po tayo sa National Fashion Fair doon sa SM Mega Mall. May magaganda pong mga pangkikay na pwede niyong bilhin doon. Tapos ito po yung paraan na masuportahan naman natin ng yung mga exporters na through this difficult time while trying to recover from the financial down that we have. This will definitely help them to dispose of their stored inventories po. So magaganda naman yung mga products na mabibili doon at saka... At affordable. Yeah, pocket-friendly prices po. Wow. Okay, so thank you very much, Gina. And I hope I can visit you in Cebu one of these days. Yeah, sure, ma'am. We would gladly welcome you po, please. Okay, sige. Ayan po, napakinggan ninyo si Ms. Gina of ang Executive Director po ng Cebu Fame, Fashion Accessories Manufacturers and Exporters. Yes. Partner? Yes. Mga kaibigan, magbabalik po kami ni Director Telma right after this. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance na mangailangan, may benepisyo ka at yung pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo dito pa rin sa Ang Tipo Kong Negosyo. Maging produkto ka man. Okay, ang ating susunod na guest. Director Telma, narito po sa kabilang linya ng ating komunikasyon si ang hepe ng Department of Trade and Industry Region 5 Business Development Division, si Mr. Chito Aguilar. Mr. Chito, good morning po sa inyo. Magandang umaga rin po, Director Telma, my favorite director. Wow, and my favorite chief from Bicol. How are you? Before, Mutual Admiration Club kami, partner Joseph. Yes, Magandang umaga rin good morning to you and welcome to the program, sir. Opo. Okay, ang handicrafts ay isa sa ating priority cluster. Kanina pinag-uusapan namin fashion accessories sa Cebu Fame. Dito sa handicrafts, first of all, how do you define handicraft? Ang handicrafts po ay yung mga produkto na likhang kamay. Kaya handicrafts kasi handmade. So likhang kamay, nayari sa mga lokal na materyales, mga raw materials na halimbawa niyan mga abaka, uri, pandan, karagumoy,
Yan, na mga local na mga dahon at mga fibers. Ayun. So, pag sinasabi nating handcrafted din siya o pwedeng mechanized? Meron na tayong mga semi-mechanized. Pero classification pa rin yan pag hindi pa siya fully automated. Hindi pa makina talagang 100% ginagamit. Classified as handicrafts pa rin siya. Ayun. And I believe that we were able to donate a lot of SSF, di ba? Opo, Director Telma. Ang mga pag-usapan shared natin service yan. facility. Anong mga SSF ang mga naibigay natin sa mga ating clients sa Region 5? Sa Region 5, nakapagbigay tayo ng mga facilities on handlooms, mga twining machines, yes. Yan, mga defibering machines para sa mga abaca fiber, saka para sa ating mga pinya fiber. Yes. And paano ito nakatulong sa production or efficiency? In as much as meron mga equipment o mga makina na nagpapabilis ng proseso, halimbawa sa pag-strip ng pinya fiber, imbes na mano-mano or manual, napapabilis yung extraction o pagkuha ng fiber. Yes. Pagdating sa weaving, which is purely handcrafted na kasi pag weaving na handmade na talaga siya. Kumbaga, yung raw material preparation, napabilis. Kaya mabilis na rin yung whole process. Opo. Would you say that we already achieved our peak hindi pagdating pa siguro, sa productivity? Hindi pa siguro kasi hindi pa lahat ng ating mga beneficiaries or clients ng ating DTI services na kapag kumbaga on board, hindi pa sila ang continuous naman yan. Ang DTI continue nagpapatuloy sa pag-train, pag-develop ng products through product development. So hindi pa natin na-attain. We are moving towards that direction. That's great. Opo. So may mga targets naman yan every year, increasing, hindi ba? Opo, increasing po yan. May mga And targets tayo. year in, year out, we are able to achieve our targets. Opo, so far, maganda po ang performance ng ating industry cluster on handicrafts. Yes, and even indicated by the sales. Ang ating mga bentahan sa mga trade fairs, malalaki po, lalo na sa fashion bags. Yung mga bags and bayong, malalaki po ang benta niyan. So, yun ang mga best sellers natin, ay yung mga bags and bayong. Which Bicol is kilala sa mga fashion bags and accessories. Yes, oo. Partner Josette, tanong ka ba kay Director? Yes, Mr. Chito. Magandang umaga po, Miss Josette. Yes, Sir Chito. Gusto ko lang sanang itanong dito sa mga binibenta po natin ng mga handicrafts. Alin po yung mga mabili, especially sa abroad? Sa abroad, ang mabili dyan, yung ating tinatawag na fashion bags. Made of native materials, lalo na yung mga bags na pang high-end. May mga producers tayo o gumagawa ng mga bags na ganyan dito sa Bicol. Abaca, lalo na kasi premium fiber ang abaca, one of the best fibers. Mabili po yan sa abroad. Mga novelties and fashion accessories na gawa sa abaca. Yes, sir. Gusto ko lang malaman kasi pag sinasabi kasi nila, pag pang-export talaga namang super quality, pero pag nandito lang daw po sa binibenta dito sa ating bansa ay medyo hindi ganon katibay o kahusay pagkakagawa. Meron na kaming conscious effort. Ibig sabihin, ino-orient natin ng mga local producers na mag-concentrate sa isang quality lang. Meaning, dapat alisin na natin yung mentality na export quality lang yan kasi pang-abroad lang yan. Domestic quality kasi less class dito lang yan sa local. Ang orientation ngayon ng DTI, iintindi natin sa ating mga producers at mga MSMEs, mga entrepreneurs, na dapat isang quality lang. Pag sinabi mong quality, ibig sabihin nun, export quality na yun. Pati local, gano'n na rin dapat ang kahulugan. So, nagkakaroon naman tayo ng kahit na local yung buyer natin, di ba, Chito? Dapat world-class din ang pinapabenta natin. Yung mga local, ang iba talaga na mga producers natin, hindi pa nakaka-attain nung quality na pang world class. So hanggang dito lang muna sila sa domestic market. Yes. But may conscious effort tayo dyan in partnership especially with the OK Bicol Association na ang magkaroon sila ng single quality orientation, meaning top
high-end quality talaga. So eventually, we look forward to the day when even the domestic, yung mga pang binibenta natin dito sa local, masasabi na rin natin na export quality. Pero marami na rin dito kahit sa local market. Meron na tayong mga export quality. Kung makapasyal kayo sa OK Bicol every year sa Mega Mall, makikita nyo dyan, kahit domestic ang bentahan dyan, pero export quality na rin sila. Ayun. Kasi napaka-importante kasi yung quality. Ano po? Opo. Okay, let's talk about yung supply ng ating raw mats, Chito. Okay. Meron ba tayong ginagawa to be able to sustain our supply? Opo. In fact, we are working, nakakapag-coordinate kami, nagtatrabaho, kaakibat ng ating mga local government units na unang-una i-protect yung sources ng raw material. Yes. Hindi pwede yung indiscriminate cutting, halimbawa ng abaka, yung mga pandan, karagumoy, mga raw materials na indigenous to Bicol kasi karamihan yan talagang dito lang makikita. So ang local government units through the partnership with DTI, nagkakaroon silang mga local resolutions o mga batas through the Sangguniang Bayan na i-protect ang raw material sources. At the same time, protection and promoting the planting, yung pagtanim ng mga raw materials na yan. Yung ating line departments naman like the Fiber Industries Development Authority or FIDA, may mga moves na rin sila na i-firm up o dagdagan ang production ng ating abaca fibers and other indigenous fibers. So sa end ng raw materials production, ina-assure natin ng general public na the government through the local government units, DTI, and the line departments and the private sector, mga partners natin, na inaasikaso ang supply ng raw materials. Yung kasi ang programa natin is geared towards the MSMEs. Those who would want to get into the handicraft business, anong mga tip ang iyong pwedeng ibigay? Unang-una, dapat meron silang talagang passion na gusto nilang mag-venture sa handicraft business. Kasi ang handicraft business, medyo may pagka-seasonality ito. May season pala yan. And ang market din po, may seasonality din. Kasi iba-iba naman ang season sa abroad. So iba-iba naman ang demand. But even dito sa local market, mabili ang mga handicraft items, lalo na sa summer. But ngayon, ang ginagawa natin dyan, dapat magkaroon talaga ng firm partnership which ginagawa natin para magkaroon ng in efforts na mapunta diyan sa direksyon na yan. Okay. Kasi kung DTI lang, hindi naman natin kakayanin lahat. So, in fact, all the gamut of yan lahat ng ating ginagawa, always in partnership with the private sector and the local government units and the other national government agencies. Would you know how many people are employed by the handicraft industry? Sa ngayon, ang ating datos base sa ating industry cluster ng handicrafts, meron na tayong about 5,700 na mga tao directly employed or created by DTI alone. Yung bang sa pag-introduce natin ng mga services ng DTI at sa other partners, meron na tayong ganyang kalaki o kadami sa industry sector na ito na siyempre may multiplier effect. May multiplier effect pa rin kasi may mga subcontractors dyan. Yung iba naman direct exporter, meron na rin silang mga factory workers. That's right. Opo, meron na siyang mga ganyan karami so far. And we're working towards more increase dahil dito sa ating mga shared service facilities, sa training, sa product development, magkakaroon pa ng mga additional increases yan. In fact, kasama ko dito ang ating partner, si President ng OK Bicol Association, si Miss Nona Niserio. Baka gusto niyo rin siyang ibigyan ng chance na makapag... Opo, ang ating partner sa private sector dito. Para kasali ba sila sa Sikat Pinoy Fashion Fair? Opo, meron tayong mga participants dyan sa Sikat Pinoy Fashion Fair. We have 13 participants. Okay, great. At ano-ano mga produkto nila? Meron silang mga handicrafts like mga bags, novelties, home furnishings, rugs, placemats. Marami, bags and bayong. 13 exhibitors from Bicol. So you can visit. Gusto ko yung banig. Opo, marami po.
Banig. Okay. Kasi Marami po. partner Giselle, yung mga banig na wini-weave. Opo, Alam mo, marami pwede po gawing frame yun, di ba? Oo, pwedeng decoration, decors. Yes. Pwede. Wall decors. Wall Wall decor. decor. Sa mga hotels, ginagamit yan, ang mga pang-wall decor. Yung mga handloom woven items natin nagawa sa local materials. Oo, Marami rin. at saka pwede rin siyang, Chito, di ba, yung gawing pangbalot dun sa mga boxes Pwede. na, anong tawag mo doon? Packaging materials. Yung Ayun. na-fold Sinamay. siya na box. Ang sinamay na wired materials Ang yan. gaganda, Ang partner frame niya. Giselle. Maganda talaga. Opo. Si Miss Nona, siya ang nagpo-produce niyan. Ayun. Ng mga talaga? frame, wire frame, sinamay, burlap, and other types of fibers. O sige nga, pakinggan natin si Miss Opo, Nona. ito po. Invite niya yung ating mga listeners to visit. Opo. Ito po si Miss Nona. Ayan, partner, pakinggan natin. Yes. Hello, good morning. Good morning, po, Miss Miss Nona. Nona. Welcome to the program. Okay, yes, ma'am. What is the name of your company, ma'am? The name of my company is The Rains Handicraft. And what do you manufacture? Karamihan ho, it's all Abaca based. We have bags, packaging, placemats, hats. Everything about Abaca. Yes. You are, do you sell locally or you also export? Right now, I'm just selling locally. Locally. Malaki rin ho kasi ang domestic market natin. Oo, maganda rin. Tsaka, di ba lahat nga ng mga investors nagpupunta sa atin ngayon? Ay, Kasi opo. marami ng pera ang mga Pilipino. So, will we find you at the Sikat Pinoy? Yes, ma'am. And also, I'd like to invite you this coming October. It will be the 18th year of OKB. Oh, yes. We're always there every year. Ini-invite kami ni Sir Chito. Sige, ma'am. Maraming salamat and see you there. All right. Thank you. Yeah, thank you, ma'am. Partner. Okay, bye-bye. Okay. Hello. Yes. Hello, so, Director. Thank you very much, Sir Chito. Opo. And we'll see you at the fair. We'll see you soon. Hope to see you soon sa OKB at sa other activities or events ng DTI. All right. Maraming pong salamat. Sige po, maraming salamat. Have a nice po weekend. Sa lahat ng nakikinig. Salamat. Okay. George Mabalos. Yes, yan po mga kaibigan si Mr. Chito Aguilar, ang hepe ng DTI 5 Business Development Division. Kami po ay magbabalik ni Director Telma right after this. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Kayo po ay patuloy na nakikinig pa rin sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bet ko yan. Tatlumput-anim na minuto na po makalipas ang alas 8 ng umaga. Kayo po ay patuloy na nakikinig pa rin sa Ang Tipo Kong Negosyo, kung saan ang ating tema ay Hello Kikay and Director Telma Dumpit. Director Telma? Yes. Narinig ba tayo sa Cebu? Tsaka sa Bicol? Yes. Naka-hook up sila doon. Ayun. So, dapat pala kanina bumati tayo ng maayong aga. O maupay aga. Maupay nga aga. Kanino Kanindo gabus. Ganun yata yun. Nausap natin yung taga Cebu. Oo, tsaka. Diba? Yes. Tapos, nung sa Bicol naman, di rin tayo bumati ng marhay na aga. Bicol naman. Yes. Chito. Ngayon naman, nasan yung ating kakausapin? Manila lang ba to o out of town din? Sa Dumaguete. Ay, Dumaguete. Yes, si community leader ng Lumago Ladies Cooperative, si Milagros Carion. Nakakatuwa naman yung pangalan nila, no? Lumago or Lumago. Lumago Ladies Co-op. Oo, sa Dumaguete ba to? Program, Miss Milagros Carion. Magandang umaga po, ma'am.
Yes po, magandang umaga din po sa inyong lahat yan. Opo. You are from Dumaguete? Yes po. Nasa Dumaguete po kayo ngayon? Opo. Ang salita po dyan, Bisaya? Yes po. Or Ilonggo? Bisaya po. Bisaya. Ayun. So, maupay na aga. Maayos buntag. Maayong buntag, Cebuano. Okay. So, let's talk about your products. Unang-una, yung pangalan po ng inyong co-op, Lumago. Ladies Co-op. That is Tagalog or is that Bisaya? Lumago. Lumago. Siguro sa Tagalog din yun po. Tagalog yan Lumago. Meaning to blossom, di ba? Lumago. As in yung parang mga halaman, lumago siya or yung negosyo. Lumani. Oo. Okay. So, how old is your co-op? Almost 3 years na po. 3 years? Almost 3 years. Almost 3 years, okay. At paano po nabuo yung Lumago Ladies Co-op? Kasi po nabuo po ito dahil sa feeding program po namin. Ang mga parents po sa feeding program, wala po silang mga trabaho kasi galing po ito sa dam site. Oo. Sa mga remote area sa Kandaway, barangay ng Kandaway. Kaya po naisip namin na gumawa ng livelihood. Ayun. Para sa pag-sustain sa mga parents na nagtulong sa pagluto ng aming mga pagkain sa mga bata. Sino yung nag-organize or who founded the co-op? Whitney Fleming po. Sino po si Whitney Fleming? Dati po nakilala po siya sa organization din po ng mga bata sa Dumaguete. Kasi po mayroon akong problema sa community, yung mga bata minsan na hindi kumakain, pumupunta sa damsay, pumupunta sa school. Yan. Oo. Na tapos sinabi ko sa kanya ang problema ko 2009 pa po yun. 9 pa po yun. Hanggang sa 2011 na po yung hingi ko na feeding program. Yun, nag-start ng feeding program. So lahat po ng inyong mga members ay dyan po nakatira sa dump site? Hindi po lahat. Pero mostly po sa kanila ay sa dump site. Yung sila na mag-scavenger sila. Ayun. Tira, yun. At ano po ang naisip ninyo na maaaring pagkakitaan o livelihood ng inyong mga kababaihan? Marami po silang mga ginagawa nung hindi pa namin sila binigyan ng livelihood. Nagano sila ng labada at saka labada yung mga plastic sa dump site. Oo, yun ginagamit nila tapos binta at saka basta sa dump site sila nagtrabaho at saka ang iba naglilabada sa mga damit ng mga kapitbahay o kahit sino. Ayun. Yun ang muna nila. So yun pong mga plastic, ano pong ginagawa doon? Yung mga plastic, halimbawa yung malalaking na plastic na binabas sa basurahan, gather nila yun, tapos nilabahan sa river po, sa suba, yun. Tapos, binibinta nila yan ng per kilo. So, may pera na sila? Oo, yun na pinapakain niya. Naghintay ang mga bata na para yung ibinta nila. Tapos, yun, bili ng pagkain. I see. Balita ko, Ma'am Mila, na meron din kayong tinatawag na yung mga upcycled jewelry. Ano ba ito? Yan po ang mga paper beads po ito. Galing po ito sa mga papel o magasin na ibasura na pero hindi pa nakarating sa basura. Minsan nandyan na talaga sa basura. Pero hindi pa siya marumi, nandyan pa saka by kilo ang binibili namin po. Ano po? Binibili ninyo yung mga magazines?
yung mga magazine po na, yung mga selfie, Oo. Intag. Ayun. Partner, may tanong ka ba kay Ma'am Mila? Dito po sa ginagawa ninyong mga disenyo, itong mga ginagawa niyong upcycled jewelry, nagkaroon po ba ng training yung mga kababaihan dyan sa lugar niyo po? Yes po, mayroon po. Una, kasi po nakita ko yan minsan, kay Whitney bumili siya sa dam site ng isang jewelry. Tapos nakita ko, sabi ko, makagawa kami ng mas maganda pa dyan. Sinabihan ko si Whitney nga, wait, kami na lang ang gagawa niyan. Kasi bumili siya, hindi masyadong kagandahan. Oo. Binili niya ng 30 pesos yun. Yung isang necklace na hindi masyadong mataas. Basta siguro mga 16 to 17 inches lang yun. Kaya sinabi ko, subukan namin gumawa. Yan, sinubukan namin gumawa. Unang-una yun. Pero hindi masyado namin alam kung paano ba pagpakinta, paano yung maka-hold sa paper na kahit mabasa hindi basta-basta oo. Kaya pumunta ako sa dam site, kinausap ko yung head doon at sinabi ko kung maaari turuan mo kami sa anong technique sa paggawa ng jewelry. Kaya yun ang simula. Nagka kami ng training ng 1 oras at kalahati na po. Ayun. Nakakatuwa naman yan, partner. Oo. Ang bilis ng training nila, no? Hindi, alam mo kung bakit? Mm-mm. Kasi yung may sariling kusa, di ba? Oh, yes. Oo. Kaya nagtutulak sa kanila. Gusto nilang bumuti yung buhay nila. Kaya naghahanap sila ng iba't ibang paraan. At saka si Aling Mila naman, ang galing na community leader. Yes. Talaga naman. So, ilan na po ang miyembro ninyo, ma'am? Noon, ang una, mahigit kami ng, excuse po, mahigit ng 20. Kaya lang ang talagang nagsustain, 70 lang po. Yun. 17. 17. Oo. 17. Yeah. Oo. At yung magkano naman po ang dagdag kita sa kanila? Ay, malaki-laki din po ng una. Malaki talaga. Marami kaming binta. Kasi po, maraming na-attract sa ginagawa nila. Yung mga saan kayo kumukuha ng inyong mga design? Sila lang po. Sila lang creative. Sa kanila lang, sa mind lang nila. Minsan nakita nila sa TV. Tapos dyan sila kukuha ng design. Pero hindi nila sinusunod yung design. Pero mayroon silang creative na design na paano gawin. Oo, meron silang sariling interpretation, kumbaga. Makita nila sa picture or sa TV. Mismo. Ang galing, Ang mga taga Dumaguete ba talagang very creative by nature? Yes po. Di ba meron dyan yung, yung event sa Dumaguete, yung nagsusuot sila ng mga maskara ba yun or something? Sa Bayawan din po yun. Bayawan. Bayawan. Sa Kulot. Ayun. So, talaga namang ang mga Pilipino, mga malikhain eh. Lalo na pagka yung nangangailangan, hindi ba? Oo. At saka yung ginagawa nila na mga ito, katulad nitong upcycle jewelry partner, parang, kumbaga tinapon na to di ba? Yung mga paper beads mula sa magazines, yung discarded pieces of bamboo. May pera sa basura. Yes, oo. One man's junk is another one's treasure. Yes, oo. At saka napapaganda pa nila dahil may kanya-kanya silang interpretation. Yung mga gumagawang mga ginang dyan sa Lumago. So, Aling Mila, ano po ang projects ng Lumago Ladies Co-op for 2014? Ano po ang nakahilera nating mga projects? Maliban sa sa my jewelry, kasi kahit anong ginagawa namin, at saka yung sarag, yung mga jeans na hindi na ginagamit, at saka yung malalaki masyado, binibili namin yun. Minsan mayroon nag-donate din po. Oo. Tapos ginagawa namin yan ng bag, at saka yung carpet. Yan. Ano po? Carpet at saka bag. Carpet? Oo. Made of? Or na jeans.
yung maong na pantalon. Doon nila. Na hindi na ginagamit. Wow, saan niyo naman nakuha yung inspiration na yun? Ano rin yun, nakita namin yung pinakita kami na Whitney na magazine na mayroong parang centipede na na denim, yung pantalon. At saka sinabi ko sa kanila, sige, subukan natin gawa tayo ng ng carpet, yung malalaki na yung siguro maraming pantalon ng namin. Ang nagawa namin, malaki din na carpet. Maganda ang maraming nag-order niyan. Okay, that's great. Kasali po ba kayo dito sa Sikat Pinoy? Si Whitney lang kasi ang dyan eh. Kami, gumagawa lang talaga kami, pero si Whitney ang market. Yeah. Okay. So, nandun po kayo ngayon? Meron kayong booth? Oo, sinatid siguro yun. Kung naparaang buwan, nakapunta si Whitney dyan sa Manila, mayroon siyang booth. Okay. Sige po. Sana po, bilang huling pananalita, baka gusto ninyong i-share. Ano po yung mga tips ninyo para po dun sa gustong mag-umpisa ng negosyo? Ano po ang kinakailangan nila? Ito lang po ang masabi ko. Unang-una, mag-pray sila para mag-guidean sila ng Panginoon kung ano talaga ang gagawin nila. Kahit sa basura, kahit anong hirap tayo, kung matyaga ka, marunong kang mag-isip na paraan. God will guide you sa maraming paraan para makapagkita ng pira kahit sa basura ka. Kahit para basura na yun, pero makagawa ka pa rin ng pira. Ayun. At saka tiyaga talaga. Mayroon kang determination. Opo, mayroon kang determination at saka patient. Kasi ito, pag wala kang patient, wala ka talagang, hindi mo talaga kaya to. Pero kung mayroon kang patient, kasi hindi naman whole day ang trabaho nito eh. Nandiyan ka sa bahay, pwede mo gawa habang nagluluto ka o nagbantay ng bata. O nanonood ng TV habang binabantayan mo yung anak mo. Yes. So, makagawa ka ng ganito. Okay. Wow. Thank you very much. Aling Mila Carion, Community Leader ng Lumago Ladies Co-op. At yes. Sana nga ay lumago ang inyong co-op. Yeah. Good luck po, Madam. Sana nga po, with the grace of God. Thank you po. Thank you very much. Have a nice weekend. Yes po, maraming salamat din po, lalo na sa nakikinig sa programa ninyo. Maraming salamat po. Okay. Ayun, partner, sana na-inspire yung ating mga listeners sa kwento ni Aling Oo, Milagro. lalo na yung mga ginang ng tahanan. Oo, so sabi niya, unang-una, prayers. Yes. Oo. And patience. Oo. Magkaano-ano kaya sila ni Mami D? Okay. Mga kaibigan, magbabalik kami right after this. Mag-filling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Dito pa rin po sa ating programa, ang tipo kong negosyo. And this time, itong schedule ng Drive My Caravan. Drive My Caravan. Okay. Oo. Teka, bago muna tayo magbigay ng schedule, asa ba si Partner Tess? Nagbakasyon ba? Wala naman siyang sinabi, pero meron yatang mahalagang pinuntahan, partner. Kaya sinabihan niya ako kahapon. Talaga? Nakiusap siya. Yes. Hirit sa tag-araw yon. Siguro. Baka nag-outing. Wala naman siyang binanggit sa akin. Next week yata, bukas ng klase. Para dun sa mga public schools, June 2, bukas na yung klase. Yes, diba? yes. Malapit na. Oo, sa yung mga naghahanda, yung kanilang mga anak. Yes. Mga bumibili ng school supplies, uniform, books,
Nako, ito na yung ating pagkatapos ng mahabang bakasyon, ito na naman ang kalbaryo. Okay. So, para po sa ating Drive My Caravan, syempre, uunahin natin yung Diskwento Caravan, katulad ng nasabi ko. Ngayon po, meron tayong Balik Eskwela Edition from May 11 to 24. Diyan po sa DTI Region 2. Merong Diskwento Caravan na gaganapin. At sa DTI NCR din po, sa Valenzuela City Hall, sa DTI 4A sa Lucena, at ngayon, ginaganap po yung Sikat Pinoy National Fashion Fair dyan po sa SM Mega Mall. Marami pa po tayong ibang mga events na pwede po ninyong puntahan. At dito sa Nueva Vizcaya, kung nandiyan kayo, yung Provincial Founding Anniversary pala ngayon, partner. Ganun ba? At meron silang Agro-Industrial Fair, care of DTI Region 2. Ang tawag nila dyan yung Ambungan Festival. Ambungan Festival. Oo. At doon naman sa interesado pa, sa iba pang mga skills training, pwede po kayong tumawag sa mga iba't ibang DTI agencies, katulad po dito sa BISMED, yung Bureau of Micro, Small and Medium Enterprise Development. Dito po yan sa Senator Hill Puyat Avenue, Makati City. Maaari po kayong tumawag dyan sa 897-1693. Or, kung ang gusto naman ninyo ay magpatulong ng design, meron na kayong produkto pero hindi ninyo alam kung paano mag-design. Yung packaging, mga ganon. Design Center of the Philippines po, dyan po sa CCP Complex, Rojas Boulevard, Pasay City. At ang numero nila ay 832-1112. Finally, meron din pong mga seminars at workshop dyan po sa Philippine Trade Training Center, dyan din po sa Hill Puyat Avenue, Corner, Rojas Boulevard, Pasay City. At ang telepono po nila ay 468-8962 up to 70. Lahat po ng minention ko, nabanggit ko, meron po silang mga website na pwede po ninyong puntahan. Hanapin lang ninyo. At syempre, DTI website, no? Kung hindi ninyo mahanap yung individual websites ng mga ahensya, partner. Yes, oo. Syempre, lalo na yung gustong mag-start ng negosyo. Handang-handa naman po ang DTI sa pagtulong sa inyo. Syempre, all the time. Ikaw, partner, wala ka bang balak na magnegosyo? Wala pa akong pang-capital Ay, ganun? Kung yun ang antayin mo, walang mangyayari sa'yo. Oo nga Dapat, nag-feasibility pa lang. Ganon? Parang ganyan. Tagal naman ang feasibility Siyempre, mamimili ka naman ng hilig, di ba? Ano ba yung hilig mo, unang-una? Mga handicrafts din. Ganon din. At sa handicrafts, mag-ganchilyo, mga ganon. Mga pangkikay, ganyan. Talaga. Dapat pumunta ka sa Sikat Pinoy para makakuha ka ng ideas doon. So, yan po, yung Sikat Pinoy, hanggang linggo na lang po yan. So, wag po kayong mawawala at makita-kita po tayo dyan. Pwede pa silang magpunta. Ayun. Oo. So, siguro magpapaalam na tayo, partner. Okay. So, maraming salamat, partner. At sinamahan mo ako sa buong isang oras. At syempre, sa ating mga suking taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. Hanggang sa susunod ng Biyernes, muli po tayong magkarinigan. Ito po ang inyong lingkod, Selma Dumpit Murillo. Have a nice weekend, partner. Yes, have a nice weekend too. At sa ngalan po ng ating regular host, Tess Ramirez, sa ating studio engineer, Lita de los Santos, at sa ating transmitter engineers, ako po si Josette Olivera. Maraming salamat. Magandang umaga.